na ito. Okay. Okay, allow me po to share my screen, okay, para po sa ating pong pagbubulay-bulay. Yun. Okay. Kita na po. Yes po. Yes po, Hello po. Pastor. Sige po. Malinaw naman po yung aking audio. Yes Baka po. medyo... Loud and clear po. Sige po. Ah, Ate Pinet, kayo po ang host, ano? Yes po, Pastor. Okay lang po ba mamaya paki-prepare lang po yung kasi hindi ko yung song na Still Ah, mamaya po sa closing sige, natin. sige po. Sige po. Kung okay lang po. Sige po. Yes po, Habang okay ako po. po ay nangunguna sa ating pag Sige po. bubulay-bulay dito po sa ating devotional material na Streams in the Desert. Okay, alam naman natin na sa ating pong devotional material wala pong title. So pero dito po sa ating pagbubulay-bulay ngayon, bahagi po kasi dito sa ating material ay lumabas po itong The Power of Stillness. Kaya ito na rin po yung kinuha ko ang title this morning or this Wednesday uh, sa ating pong lahat. Sige po, tuloy po tayo. Okay, yung pong naka-yellow gold na letters, yun po yung nakalagay sa ating devotional material. He, meaning Jesus, answered nothing. Pero ito pong complete verse mula sa Mark chapter 15, actually it's from verse 5, ganito po, He yet answered nothing, so that Pilate marveled. So, tayo po sumandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Father God, we just continue to glorify your name sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng panibagong araw para maranasan namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay at mapapurihan, maparangalan kayo sa lahat ng bagay na iyong inilaan para sa amin. And so even our devotion time, sa inyo po namin tinatagubilin, kasangkapanin niyo po ang inyong lingkod para sa isang mensaheng inyong inilaan para sa amin upang palakasin, patatagin ang aming buhay, pananampalataya. Ano man po yung aming pinagdaraanan, patuloy-patuloy na kayo po ang mahayag at maparangalan sa lahat ng bagay na iyong inilaan para sa amin. Father God, ito po yung aming panalangin na itinatagubilin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama po ang iyong banal na Espiritu. Amen. So, backgrounder, alam na po natin siguro itong tagpo na to. It was Jesus on trial, bago po siya ipako sa krus. At humarap po siya o iniharap siya ng mga Pariseo kay Pilato para siyang maghaton. So may mga tinanong si Pilato sa kanya pero nanatiling tahimik ang ating Panginoon. Okay, kani-kanina ko lang po inayos itong mabuti, nireview ko itong material. So idinagdag ko po yung so that Pilate marveled. Okay, ano po ba ang kahanga-hanga na nakita ni Pilato sa buhay ng ating Panginoon sa kanyang pananahimik? Okay? At ano kaya yung mensahe nito para sa atin sa araw na ito na habang tayo'y nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, nananatili tayong tahimik. Okay? So, sa ganitong diwa, pag-aralan po natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng devotional material na ito. Actually po itong ating devotional material, bali 3 bahagi. So, siguro kung sino man yung nag-edit nitong aklat na ito, kumuha siya ng mensahe sa 3 tao na inilagay niya dito sa March 18 devotional material. So, tingnan po natin yung 3 kapahayagan kung bakit
may kapangyarihan kung tayo po ay nananatiling matahimik. At sa bandang huli, naglagay po ako ng ilang mga talata ng Biblia para i-amplify at patuloy na bigyang diin na may mga pagkakataon na tayo po ay kailangan talagang manahimik, okay, sa kabila ng ating kalagayan. So ito po yung una. Okay. Wala daw pong pinaka-majestic na tagpo sa Biblia patungkol sa ating Panginoon, kundi yung kanyang pananahimik sa kabila ng iba't ibang uri ng panlilibak na kanyang nararanasan sa mga tao. Totoo naman, di po ba alam na natin yung kanyang trial, lahat yun parang orchestrated na. Kumbaga, tapos pinarusahan pa siya. And yet, he remained silent. Wala siyang sinabing salita. Marahil sa kanyang mga alagad, may mga tingin siya na nagbigay ng mensahe o nangusap sa kanyang mga alagad. Pero, not a single word. Sapagkat alam naman natin, mga kapatid, yung kapangyarihan na meron siya. 'Di ba? Yung kanyang mga alagad nga, Panginoon, gusto niyo bang utusan namin ang apoy na bumaksak? Pinigilan niya eh. Okay? He doesn't want violence. Kaya maging nung time na siya ay dinakip, 'di ba? Si Pedro kumuha ng tabak tapos tinapyas pa yung tenga ng isa sa mga sundalo na dumadakip sa kanya. And yet, what did Jesus do? Binalik niya yung tenga. So, the Lord Jesus Christ came to earth not for violence, but for peace. Okay? So, sa kabila ng mga iba't ibang bagay nito, hindi po siya nagsalita. Okay? Pinayagan lang niya, sige, gawin niyo na kung anong gusto niyo. Kaya nga, ito po yung sabi, he stood in the power of stillness. God's holy silent love. Na ibig sabihin, siya na kordero ng Diyos, tahimik lang. Kumbaga, parang, alam naman natin, minsan yung mga hayop, pagka iaalay, pagpapatayin, nagkikisay, o sabihin yung parang lumalaban pa rin, ayaw pa rin nila, di ba? Pero ating Panginoon, sa kabila ng kanyang alam na kahahat na ng kanyang buhay, He remained silent. Okay? Bakit? Siya po ang Prince of Peace eh. Di po ba? Sinama ko po yan dyan sa huling slide. Yung sinabi sa Isaiah 9:6, di ba? Okay? For unto us a child is born, to us a son is given. Okay? And the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. That even in times like na kung kailangan pwede na siyang gumanti, still he remained silent. Kung sa mga pagkakataon na kailangan niyang ipakilala kung sino siya, still he remained silent. Because he is God's holy, silent Lamb. Na sa ating buhay, mga kapatid, napakalaking paalala ito. Na kung siya nga na ating Diyos, kaya nanatiling tahimik sa kabila ng mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Tayo pa kaya? Di ba? Yung very first event after reading the book of Isaiah, yung po yung sa Luke chapter 4. Di ba? Nung pinagtangkaan siyang ihulog sa bangin, what did Jesus do? He calmly just walked through the crowd. Tahimik, hindi siya nagpupumiglas. Because there's power in being still sa kanyang buhay.
na dapat din naman po nating matutunan. Okay? So meron daw pong lugar yung pagiging payapa. Okay, na kung saan sa pagiging payapa natin, we allow God the opportunity to work for us. Kaya hindi po ba yung sabi sa Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Okay? Actually, pag binasa natin sa Tagalog, yung sabi niya, tigil ng digmaan. Okay? Pinatitigil yung kaguluhan. Okay? At doon, mahahayag ang pagkilos ng Diyos. Ganun din po sa ating buhay. There are times you are undergoing different kinds of storms in life. Okay? Pero kung tayo po'y mananahimik, doon natin makikita kung paano kikilos ang Diyos at bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Okay? So, yun daw pong kapayapaan na ito, okay, yun daw po yung nagpapatigil sa anumang mga kaisipang maaari pumapasok sa atin. Gaganti ba tayo? Okay? Gagawa ba tayo ng paraan para lang mapigilan natin kung ano man yung ating pinagdaraanan ngayon. Pero ang mahirap doon, ang pinanghahawakan natin, sarili nating kaisipan, sarili nating desisyon, sarili nating judgment, sabi ang paghuhusga. Kasi tinitingnan natin yung situation through the eyes of ourselves, not through the eyes of God. Okay? Kaya nga kuminsan doon tayo nagkakamali. Sa halip daw po, sabi natin, i-allow natin, okay, yung sa katahimikan, hinahayaan natin na ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng tugon, okay, sa pamamagitan ng kanyang hindi nagmamaliw at tapat na pag-ibig. Ano man yung ating mga tinatanggap na paghihirap, sabi nga, cruel blow we have suffered. Okay, sabi na malupit na mga suntok na tinatanggap natin o pinagdadaanan natin sa ating katahimikan. Doon natin makikita ang hindi nagmamaliw at tapat na pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Allow me to share a little bit of what I have experienced na ito pong mga pinagdaanan ko sa buhay. Nagkaroon nga po ako ng heart attack last October, pero praise God, hanggang ngayon malakas at patuloy na nagsusumikap na gawin ng Panginoon. Actually, kahapon po, I just had my cataract sa left eye removed. So, naoperahan na po, natanggal na po yung cataract ko sa left eye ko. So, to follow soon yung nasa kanan. So, lahat ng ito ay kapahayagan na may gagawin pa rin ang Diyos. And allow me to share what I have undergone. Medyo sabi ko nga, baka hindi po maunawaan ng iba, pero lang po yung iba maunawaan. I had a deliverance session last Wednesday. Hindi po ngayon, the other week. Kasi sabi ko, mukhang may ginagawa ang kaaway sa buhay ko. Ginugulo ako. So I had to seek a higher kind of power para makalaya ako. Okay? So, from another church, kaibigan ko naman po yung bishop, kaibigan ko yung mga pastor niya, kaibigan ko yung mga member niya. Nagpunta po ako, nagpa-schedule ako sa bishop. Sabi niya, ba't ano ba nararamdaman mo? Di sinabi ko lahat yung pinagdadaanan ko. Okay. So, sige. So, we had that session. At dun po sa session na yon, meron pong ginamit ang Panginoon. Hindi po ako. I was there to witness what the devil has done in my life. At na-expose po kung ano yung mga bagay na ginagawa pa ng kaaway sa buhay ko. Okay, pero praise God dahil na-capture po yung 3 rebellious sons of God at 15 demonyo. Imagine, 15 po yung pumapaligid sa akin para
guluhin yung buhay ko, hadlangan yung buhay ko. Sabi po dun leader, sabi, ba't ginaganito yun si Pastor Paul? Kasi nung kabataan yan pilyo yan Sabi niya, maraming ginagawa yan Pero ngayon sabi niya, nagpapakabait na. Sabi nila. Siyempre, sabi nga nung bishop, siyempre, anak na ng Diyos, tapos naglilingkod pa sa Diyos. So, na-determine na yung inassign sa akin was already there during the time of my ancestors, mother side and father side. So, have to stand in the gap para po humingi ng kapatawaran sa lahat ng bagay na ginagawa o nagawa ng aking ancestors. And then, I was delivered. At after ng deliverance, pinatanggal na kaya alam ko pinagaling na ako, pinalakas na ako ng Panginoon. Okay, so sabi, sige lahat ng mga nilagay niyo sa buhay ni Pastor Paul, tanggal, pati sa mga anak, sa kanyang pamilya, tanggal lahat yan. So tinanggal. And then, ang pinakamaganda sa huli, yung ministry time, where I had a holy laughter experience in the presence of God. So I praise God for that. Kasi, bakit ko na-share? Kasi ito, instead, kung may mga problema tayo, sabi, it lets God provide an answer through His unfailing and faithful love to the cruel blow we have suffered. Sige, napakabigat ng ginagawa po ng kaaway sa buhay natin. Pero mas makapangyarihan pa rin ang Diyos para tayo'y palayain sa lahat. So let's just be still. Okay, there's power in stillness. Okay, sa buhay natin. Tuloy po tayo. Ito po yung last dun sa first meditation natin. Oh, how often we thwart God's intervention. Minsan pinipigilan na po natin mismo yung pagkilos ng Diyos Okay, on our behalf by taking up our own cause. Tayo na mismo gumagawa. Okay, at tayo'y lumalaban sa kaaway. Pero sabi nga, hayaan natin na ang Diyos ang magbigay sa atin ng kapangyarihan para manahimik at tayo po'y magpakumbaba at mag-submit sa Kanya. Then, sabi nga, pagkatapos na yung ating earthly battles and strife, maalala po tayo ng ibang tao. Ang makita nila sa atin, mga kapatid, yung ating pagiging payapa, pagiging tahimik sa panahon ng pagsubok sapagkat yung kordero ng Diyos at yung banal na spiritu ang siyang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ano man yung inyong pinagdaraanan, be still. Kaya sabi ko nga iba yung devotional material natin last. Sabi nga, di ba, si Pablo, 3 times niyang hiniling sa Panginoon, tanggalin yung thorn in the flesh niya. Pero hindi tinanggal ng Panginoon sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. At nahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sa panahon na tayo ay nananahimik sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. So let's just be still and allow the power of God to move in us. Who knows? Kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin so that He will be glorified. Siya pa rin ang matataas. Siya pa rin ang mabibigyan ng kaluwalhatian sa ating pananahimik. Kaya nga, dinoktong ko po yun Sabi, Pilate was marveled. Na-amaze si Pilate, tahimik lang si Jesus, and yet, bakit dinugtong yung talata na yun? He was marveled, he was amazed. Ano ang nakita ni Pilato sa buhay ng ating Panginoon, sa kanyang pananahimik, sa kanyang hindi pagsagot sa lahat ng mga paratang
na ina ako sa laban sa kanya. So ganun din tayo mga kapatid, akusahan man tayo ng kaaway, akusahan man tayo ng mga tao na iba't ibang bagay, if we will be still, we are allowing God to do, okay, what He has to do. Sabi rin naman ng Panginoon, di ba? Siya ang gaganti, hindi naman tayo eh. Okay? Because the battle is the Lord's. So let's just be still and know that He is God. Sa pong tula, yung kasunod, okay, basahin na lang po natin. Sabi po sa tula, the day when Jesus stood alone and felt the hearts of men like stone, and knew He came but to atone, that day He held His peace. Alam na niya yung kanyang mission eh. Kaya payapa lang siya to fulfill His mission, to pursue the purpose God has intended for him, why He was here. They witnessed falsely to His word. They bound Him with a cruel cord and mockingly proclaimed Him Lord. But Jesus held His peace. Tahimik lang ang Panginoon. Kahit na tinutuya na siya. Okay? Sabi pa nga, mockingly proclaimed Him Lord. Okay? Pero still, Jesus held His peace. They spat upon Him in the face. They dragged Him on from place to place. They heaped upon Him all disgrace. But Jesus held His peace. My friend, have you for far much less? With rage which you called righteousness, presented slights with great distress, your Savior held His peace. Kung ang ating Panginoon sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, nanatiling payapa, nanatiling kalmado, the same is expected of us by our Lord. Okay. So, let's just continue to surrender to the Lord, whatever we are facing right now, and hold on to His peace. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa John chapter 14 to 27, okay, I give you peace. Okay? My peace I give unto you. O peace be still pala muna, sabi niya. Okay? My peace I give unto you. Okay po, mamaya, tingnan natin. Lahat po yan nilagay ko doon sa last slide natin. Everything that will show us the power of stillness. At ito po yung panghuling bagay na nilagay dito. Ako, sorry po ah. So may naalala daw po si W.H. Griffith Thomas na isang misyonero doon po sa India. Okay? O sa Minnesota. O siya po yung sabi nga dito yung isinugo ng Diyos sa mga Indian. Sabi po ni sorry po hindi ko makita yung pangalan, natakpan eh. Sorry, sige po. Ito pa lang ang dapat kong pindutin. Yun. Si Bishop Whipple of Minnesota. Okay. Sabi po niya, for the last 30 years, I have looked for the face of Christ in the people with whom I have disagreed. Sa mga huling 30 taon daw po ng kanyang buhay, sabi niya, isang bagay daw yung hinanap niya sa mukha ng mga tao na kanyang hindi nakasundo. Ano yun? Ang ating Panginoon. I have looked for the face of Christ in the people. At ang sabi po ni
Thomas, sabi niya, kung ito daw pong espiritong ito ang siyang magtutulak sa atin, sabi niya, we will be immediately protected from a feeble tolerance of others, narrow-mindedness, harsh vindictiveness, and everything else that would damage our testimony for Him who came not to destroy lives, but to save them. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Okay? Na kung tayo po'y sumasagot, okay? Kung nilalabanan natin yung mga akusasyon sa atin, kuminsan nasisira daw yung testimonyo natin. Kaya nawawala yung o nalalaglag yung fruit of the Spirit sa buhay natin. Okay? Kasi nga, nabubuhay na tayo according to the flesh, hindi na according to the Spirit. Yun daw po pala yun na ibig sabihin nito, mga kapatid. Okay? Kung yung Espiritu na ang nagtutudyok sa atin na maging katulad ni Bishop Whipple, na ang hinahanap niya sa mga taong kanyang hindi nakakasundo ay ang mukha ng Panginoon. Mapipigilan nating gumanti. Mapipigilan nating sumagot. Mapipigilan nating maging makitid yung isip natin bagkos matatanggap natin lahat ng kanilang sinasabi. Okay? Magiging maayos yung pakikitungo natin sila. Bakit? Hindi naman sila yung kalaban natin eh. Di ba? Ephesians 6, verse 12 na ang kalaban natin hindi mga tao. Kaya nga ganun ang sabi ng Panginoon sa kanyang unang salita nung siya ay nakapako sa krus. Father, forgive them for they know not what they do. So mga kapatid, kung tayo'y mananahimik sa kabila ng mga akusasyon na binabanggit sa atin sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, then we will know hindi taong kalaban natin. And we will allow God to move mightily para na sa ganon, ipakita niya sa atin kung ano yung kaya niyang gawin sa kabila ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, ito po yung mga talatang paalala sa atin on the power of stillness. Okay? Bakit tayo nang lumipat? Hindi po Yun. Una, okay? Yun nga po yung sa Isaiah 9:6 na ang ating Panginoon ay tatawaging prinsipe ng kapayapaan. Okay? So bakit po? Una, kung titingnan na, He will be called Wonderful Counselor. So pwede tayong sumangguni sa Kanya. Yes, He is mighty God. Kaya niyang patahimikin yung kalaban natin. Kaya niya tayong palayain sa anumang bagay na ginagawa ng kaaway sa atin. Sapagkat siya ang ating walang hanggang Ama na nagmamahal sa atin. At wala siyang layunin sa atin, kundi maranasan ang kanyang pag-ibig na kanyang ipinakita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So mga kapatid, Jesus knew who He is. He is the Prince of Peace at naparito siya hindi para makipagdigma, kundi ipahayag ang pag-ibig ng Diyos ng may kapayapaan. The same thing is true with us, mga kapatid. We should know who we are. We are the children of God. And sa ating buhay, mga kapatid, kasama natin ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, masasabi natin, katulad na sinabi sa Mark 39, alam natin itong kwento nito, naglalayag sila ang Panginoon Kristo sa gitna ng dagat. Dumating ang malalakas na alon o malalaking alon at malalakas na hangin. And yet, where is Jesus? Sleeping. Tahimik. He was still. Pero mga alagad, alalang-alala.
Kaya nung ginising siya, sabi niya sa hangin at sa alon, "Peace, be still." Tumigil ang hangin, maging ang mga alon. Nagkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, sa buhay din natin, kaya natin to. Bakit? Ang sabi sa John 4:27, "Peace I leave with you, my peace I give you." So iniiwan ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ang kanyang kapayapaan sa atin. Hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Katulad ngayon, gulong-gulo maraming tao, nagtataasan ng presyo ng gasolina dahil doon sa digmaan. And yet, we can be still and know He is our God. Okay, He is our God. Okay. At yung kapayapaan niya, ang nararanasan natin na sa kabila ng kaguluhan, we know we are secured in the presence of our God, our everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, okay, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid." Okay? Sa ating buhay, mga kapatid, we will be still because He is with us. Ang pangako niya, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. To God be all the glory for the peace that He has given us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Sige po, can we play that song still? At kung kaya po natin, sabayan natin. Kahit po hindi tayo naka-unmute, mahalaga po nakilala. Father, we just continue to give you glory, honor, and praise for a wonderful day that you have given us upang maranasan namin lahat ng inihanda po ninyo na mga bagay para sa amin, karanasan na patuloy natutupad sa inyong kalooban para sa bawat isa. Pumuli, Ama, sa paalala na anuman ang aming pagdaanan, kailangan lang po naming manatiling payapa, manatiling tahimik, Yes. at hayaan na kayo ang kumilos sa aming mga buhay. Upang sa ganon, anuman po yung mga bagay na aming pinagdaraanan, makararanas kami ng kapayapaan, makararanas kami ng kagalakan, sapagkat yung pag-ibig po ninyo, laging laan para sa amin. At salamat, sapagkat kayo ang Diyos na tapat sa inyo, ay kay sa inyo. Kaya ibig sabihin, you will do battle for us. You will continue to secure our lives upang sa ganon walang anumang bagay na gawa ng kaaway ang makakahadlang sa inyong kalooban para sa amin. Thank you for providing for all of our needs, not only physically, materially, but also spiritually. Sapagat alam namin, nung nilikha po ninyo kami, ang bawat isa sa amin na may ingat. At patuloy na tutuparin po ninyo ang inyong kalooban sa amin upang sa ganon, when we come face to face with you, we have done not what we want to do, but we have done your perfect will for each and every one of us. Nakatulad ng Panginoon Kristo, not my will, but your will be done. Sabi niya, ganun din po kami. Na sa aming pong buhay, yung purpose ninyo, yung kalooban ninyo sa bawat isa sa amin, ang siyang manaig kaysa sa anumang bagay na gusto namin o kaya ay ginagawa ng kaaway sa amin pong mga buhay. Kaya salamat po at salamat sa kapatiran na patuloy na nagsama-sama tuwing umaga para magpanalanginan at mag-aral na yung salita.
Father God, for all that you have prepared for us, to you be all the glory, honor, and praise in Yes. Jesus Christ's mighty name. And by the power of your Holy Amen. Spirit, this is our prayer. Amen. Sige po mga kapatid, ating pong tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na siyang bukal ng ating pag-asa. Ang Diyos na siyang may akda ng ating mga buhay. At ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, ang siyang patuloy na magkaloob sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, na harapin ang ating mga kanya-kanyang buhay upang sa ganon ang ating pong kinabukas ay tunay na mag-umapaw sa pag-asa na ang Diyos na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ay tapat na tayo ay samahan sa ating lakbayin hanggang lubusan po niyang matupad ang kanyang kalooban para sa amin, sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang kagandahang loob at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang gabay patnubay pakikipisan ng banal na Espiritu, siyang laging sumaatin, ngayon at magpakailanman. Amen. At mga kapatid, let us declare blessing sa bawat isa, reciting or declaring the words of God from number 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, the shalom of God. When we have the shalom of God, nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. We have great favor, great wealth from the Lord. Amen, amen. 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 Blessed Wednesday Praise po sa God. lahat. Thank you po. God bless po. Sige po, before we leave, paki-open po ang mga camera. Tayo mag-picture muna po. And we welcome back